Kamusta mga kabiyahe? Tara, at may kwento ako sa inyo. Ako nga pala si Angelo. Salamat at sumakay ka uli rito sa biyaheng lagim. Pamilyar ba kayo sa Dalton Pass? O mas kilala ng iba bilang Balete Pass? Isa itong matarik at madilim na bahagi ng highway na nagdurugtong sa Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Punong-puno ito ng mga kurbada na kung tawagin nila ay S-curves. Kapag dumaan ka doon sa gabi, kailangan mong maging alerto dahil sa mga dambuhalang truck na madalas ay mabilis din ang takbo kahit pababa. Ang dilim doon kabiyahe, parang kumot na bumabalot sa windshield mo. Habang umaakyat ako, binaba ko ng kaunti yung bintana ng Fortuner ko. Ang sarap ng lamig, yung amoy ng bundok na may halong amoy ng basa na aspalto at usok ng diesel. Dahil nga naka-fasting ako, medyo ramdam ko yung panunuyo ng lalamunan. Kaya uminom ako ng kaunting tubig mula sa tumbler ko. Ang focus ko ay nasa pag-handle ng manubela. Ramdam ko ang bawat kabig, ang bawat reaksyon ng sasakyan ko sa matatarik na ahon. Pero habang tumatagal, napansin ko, parang humahaba ang biyahe ko. May nadaanan akong isang marker sa gilid ng daan. Isang lumang punong balete na may maliit na altar sa ilalim. Sabi ko sa sarili ko, malapit na ako sa tuktok. Ito na yung sign. Pinagpatuloy ko yung pagmamaneho ko. Kampante ako sa bilis ko. Pero makalipas ang 10 minuto ng mabilis na takbo, nakita ko ulit yung parehong puno. Ang parehong altar. Ang parehong basag na bote sa gilid ng daan. Kumunot ang noo ko. Baka kamukha lang, bulong ko. Hinapakan ko pa ang gas. Ramdam ko ang pagninig ng dashboard ko habang humahataw ang Fortuner sa akyatan. Pero pagkatapos ng ilang kurbada, andun na naman yung puno. Pangatlong beses na. At doon, biglang tumigil ang radyo ko. Isang mahabang static na lang ang naririnig ko. At kasabay nun, biglang bumaba ang temperatura ng aircon ko. Naging sobrang lamig. Yung tipong kahit naka-jacket ako, ramdam ko ang panginginig ng mga daliri ko sa manabela. Huminto ako sa gilid ng daan. Pinatay ko saglit yung makina, tapos switch ko ulit. Tinignan ko ang GPS ko. Pero paikot-ikot lang ang araw. Parang naliligaw sa gitna ng kawalan. Napatingin ako sa rearview mirror ko para i-check kung may kasunod ba akong truck. Pero kabiyahe, nung oras na yon, parang huminto ang mundo ko. Sa backseat ng Fortuner ko, may nakita akong refleksyon. Isang batang lalaki. Siguro mga 7 taon lang. Nakaupo siya sa gitna. Basang-basa ang suot na damit na parang galing sa baha. At nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Ang kanyang mga balat, sobrang puti, parang papel. Sir, dito na po ba yung dulo? Tanong niya. Ang boses niya parang galing sa ilalim ng lupa. Malamig, paos, at walang kahit anong emosyon. Lumingon ako sa likod ng mabilis. Bakante, walang tao, walang basang upuan. Pero nung tumingin ako ulit sa salamin, andun siya. At sa pagkakataong ito, dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata, walang puti, purong itim lang. Parang 2 butas na gustong lumamon ng liwanag. Bakit po tayo pabalik-balik, Sir Angelo? Bulong niya habang binabanggit ang pangalan ko sa paraang nakakapanginig ng laman. Doon ko na-realize na pumasok ako sa isang endless loop. Isang kalsadang hindi natatapos dahil may kasama akong ayaw pang bumaba. Hindi siya kumukurap. Ang kanyang balat ay dahan-dahang nagbabago. Parang lupang natutuyo at nagbibitak-bitak sa harap ng mga mata ko. Gusto ko na pong makauwi. Sabi niya habang dahan-dahang inaabot ang balikat ko gamit ang kanyang maliliit pero sobrang lamig na mga kamay. Ramdam ko ang lamig na tumatago sa suot kong damit, direkta sa balat ko. Sa gitna ng pakikipagtitigan ko sa bata sa rearview mirror,
Biglang may sumulpot na liwanag mula sa likuran ko. Isang dambuhalang truck. Ang liwanag ng headlights nito ay nakakasilaw. Tumatama sa side mirrors ng Fortuner ko. Salamat, sabi ko sa sarili ko. Akala ko ay maliligtas ako ng presensya ng ibang tao sa kalsada. Pinatakbo ko uli ang sasakyan. Sumunod ako sa truck. Dito na tayo lalabas, bulong ko. Pero habang sinusundan ko ang truck, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Ang truck na ito ay walang plate number. At kahit gaano kabilis ang takbo ko, hindi ko ito maabutan. Ang usok na lumalabas sa tambutso nito ay hindi itim, kundi isang mapusyaw na asul na amoy bulok na karne. Tumingin ako sa bata sa likod. Nakangiti na siya ngayon. Isang ngiti na abot hanggang tenga na nagpapakita ng mga nangingitim na gilagid. Hinihintay ka nila, Angelo. Sabi niya. Biglang purumeno ang truck sa harap ko. Inapakan ko rin ng preno ng Fortuner ko. Sa sobrang lakas ng friction, ramdam ko ang amoy ng sunog na goma. Nang tumigil ang usok, nakita ko ang driver ng truck na bumaba. Pero nung lumabas siya sa liwanag ng headlights ko, nakita ko na wala siyang ulo. Ang suot niyang uniforme ay punit-punit at puno ng tuyong dugo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bintana ko. Dito ka lang, principal. Sabi ng isang boses na parang nanggagaling sa loob mismo ng dibdib ko. Hindi ako pwedeng magpakita ng takot. Bilang principal at school owner, kailangan kong manatiling kalmado kahit sa gitna ng pinakamatinding krisis. Inapakan ko ang gas pedal ng sagad. Kung gusto mong makauwi, ihahatid kita. Pero hindi tayo dito hihinto. Sigaw ko sa loob ng sasakyan para mapawi ang sarili kong kaba. Pinatakbo ko ang sasakyan ko sa bilis na hindi ko pa nagagawa sa Dalton Pass. Ramdam ko ang pagginig ng buong chassis. Pilit na nilalabanan ang bigat ng kung anong enerhiya na nasa loob. Bawat kurbada, bawat S-curve, bawat blind curve, pinasok ko ng walang takot. Hindi mo ako makukuha, hindi mo ako isasama. Sa dulo ng isang napakatalim na liko, kung saan akala ko ay mahuhulog na ako sa bangin, nakita ko ang liwanag ng isang outpost. Isang maliit na checkpoint na may mga ilaw. Hindi ako huminto hanggat hindi ko nararamdaman ang biglang pagbabago ng hangin sa loob. Biglang uminit ang loob ng sasakyan. Bumalik ang normal na tunog ng radyo. At pagtingin ko sa likod, wala na ang bata. Ang tanging naiwan na lang ay ang basang marka sa upuan na amoy lumang kabaong at basang lupa. Bumagsak ako sa manubela pagdating ko sa patag na bahagi ng Biskaya. Hingal na hingal. Nung gabing yon, naiintindihan ko na ang kalsada ng Dalton Pass ay hindi lang shortcut. Isa itong buhay na alaala ng mga hindi nakauwi. Kaya ikaw, kabiyahe, sa susunod na aakyat ka ng Dalton Pass o sa Balete Pass, huwag kang titingin sa rearview mirror mo kapag naramdaman mong pabalik-balik ka na sa iisang puno. Baka kasi hinihintay lang nila na mapansin mo sila para tuluyan ka na nilang isama sa kanilang mga biyahe na walang hanggan. Salamat sa pagsama sa akin sa biyaheng ito. Mag-subscribe na kayo sa Biyaheng Lagim. Ako si Angelo. Mag-ingat ka. Malayo pa ang biyahe.